Ayan, nai-stress ka ba sa mga taong nakapaligid sa'yo na sa tingin mo ay gumagawa ng something dahil naiinggit sa'yo? Merong mga inggitero at inggitera na nakapaligid sa'yo at sa pamilya mo. Kasi hindi lahat ng tao ay natutuwa kapag umaangat ka. May mga tao na imbes na suportahan ka, mas pinipiling magtago na lang ng inggit nila sa kanilang puso. At kung minsan, mahirap silang iwasan kasi nandyan lang sila sa paligid mo. Yan yung mga katrabaho mo, kaibigan mo, minsan pamilya mo, 'di ba? Or sarili mong BFF or barkada. Okay, bago ang lahat ay mag-disclaimer muna tayo. Ang video na ito ay para sa inspirasyon at self-awareness lamang at base sa ating sariling pananaliksik at mga pag-aaral ng mga psychologists tungkol sa behavior ng karamihan. Hindi ito tumutukoy sa ilang behavior ng tao, kundi ito ay resulta ng pag-aaral base sa obserbasyon mula sa pangkalahatang pag-uugali. Welcome or welcome back to my channel. Ako po muli si Lorelly, ang inyong Ate Lors. Ayan, meron po tayong part 1 nitong video na ito. Yung part 1 na yon ay na-discuss natin yung 10 sign na naiinggit sa'yo ang isang tao or mga tao sa paligid mo. Ngayon naman ay pag-uusapan natin paano ninyo haharapin itong mga inggitero at mga inggitera na ito. Kaya sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang psychology tips kung paano harapin ang mga naiinggit na mga tao na hindi maapektuhan ang iyong peace of mind. So, simulan na natin. Okay, yung number 1 natin, huwag mong i-internalize ang inggit nila. Huwag mong basta, alam mo yun, yung masyado kang affected. Kasi kapag naiinggit sila, tandaan mo, hindi ito tungkol sa'yo, kundi tungkol ito sa kakulangan nila. Sila ang may kakulangan sa sarili nila. Hindi ikaw ang may problema, kundi sila. Kaya huwag mong dalhin sa puso mo yung nakikita mong ginagawa nila at yung mga salita nila. Yung nga na-discuss natin doon sa part 1 natin na video, di ba? Ano mo siya, sabi mo, ayaan mo sila, di ba? Mamatay sila sa inggit kung talagang ganun yung ginagawa sa'yo. Na talagang to the extent na sinisiraan ka. Huwag mong i-internalize. Pabayaan mo lang, huwag mong pansinin. Ayan, yung number 2, ito, napakaganda nito. Kung alam mo na naiinggit sa'yo yung tao, mag-set ka na ng boundaries. Mag-set ka na ng boundary. Hindi lahat ng tao ay dapat mong hayaan sa personal space mo. Kung alam mong naiinggit sa'yo, limitahan mo na yung pag-share mo ng good news sa kanila, yung pagkikwento mo sa kanila. Protect your energy. Protect your peace of mind, diba? So, iset mo yung boundaries. Hindi sila karapat-dapat sa personal space mo. At kung hindi ka sigurado kung naiinggit sa'yo yung tao, panoorin mo yung part 1 ng ating video. Meron tayong 10 signs doon na naiinggit sa'yo ang tao. Okay, yung number 3 natin, piliin mo yung kanino ka magbabahagi ng iyong kwento, especially ng iyong tagumpay. Hindi lahat ng tagumpay mo ay dapat mong i-post o dapat mong ikwento sa lahat. Meron nga tayong video dyan na hindi lahat dapat ikwento. I-share ko yung link sa baba. Tapos may mga tao talagang genuine na masaya sa iyong tagumpay. E di sa kanila mo i-share. Alam mo naman sino yung mga genuine na tao na nakapaligid sa'yo. Pero dun sa mga naiinggit, mas mabuti pa, keep it private. Alam mo yun, mabalitaan na lang nila sa iba na ganito pala na nagtagumpay ka. Okay, yung number 4 natin, gamitin mo yung inggit ng ibang tao sa'yo as motivation. Imbes na mainis ka, gawin mo itong gasolina, yung pinaka-gasolina mo. Yung inggit ng iba, gawin mo siyang gasolina para lalo kang magtagumpay. Parang ito yung magiging magsisiklab ng mag-aalab ng iyong emosyon para mas lalo mo pang galingan, para mas lalo mo pang lalo ka pang mag-concentrate sa iyong tagumpay. Kung naiinggit sila dahil umaangat ka, mas lalo mong ipakita yung iyong pag-angat, di ba? Tuloy-tuloy. Ito nga yung tinatawag na success is the best clap back. Okay? Ayan, yung number 5 natin, palakasin mo yung self-worth mo. Alam mo yung value mo sa sarili mo. Kasi kapag mahina ang self-esteem mo, madali kang maaapektuhan ng mga inggitero at inggitera. Pero kung alam mo ang tunay mong value, hindi ka basta-basta madadala sa mga pinagsasabi nila at sa mga pinaggagawa nila. Tandaan mo lang na hindi mo kailangan ng validation ng lahat para maging sapat ka. Kasi you cannot please everybody, you know. Alam natin yan. So, alam mo yan. Alam mo ang worth mo, alam mo ang value mo. Pagka alam mo yan, hindi ka basta-basta maapektuhan ng mga negatibo na maririnig mo sa paligid mo.
Okay, yung number 6 natin, tandaan na hindi mo kasalanan ang inggit nila. Kung naiinggit sila sa'yo, hindi mo kasalanan yan. May mga tao talagang hindi natutuwa kahit na anong gawin mo. Ayun nga sabi ko kanina, you cannot please everybody. Kahit maging mabait ka, mapagbigay ka, or humble ka, kahit na anong gawin mo, kung talagang may inggit sila sa'yo, may inggit sila sa'yo. So, hindi mo na problema yon. Problema na nila yon. Okay, yung number 7 natin, siguraduhin mo na surround yourself with supportive people. At siguraduhin mo rin na genuine itong mga taong nakapaligid sa'yo. Diyan ka manatili sa mga taong tingin mo ay totoo, yung hindi ka pinaplastic, di ba? Para hindi ka masyadong maapektuhan na mga negative na naririnig mo. Siguraduhin mong meron kang solid na support system like yung family mo, yung talagang friends mo, or yung mentor mo, yung genuine talaga, yung pagka-proud sa achievement mo. Yung genuine talaga na proud sila na nagpa-progress ka, na umuunlad ka. Sila ang pambalanse mo laban sa mga negatibo at sa mga inggitero at inggitera. Ayan, yung number 8 natin, huwag mong ipilit na magustuhan ka ng lahat ng tao. Wala pong gano'n na lahat ng tao gusto ka. Hindi lahat ng tao ay magiging fan mo. At okay lang yun kasi talaga namang gano'n. Wala namang perfecto, di ba? Excuse me. Wala namang perfecto, di ba? Ang mahalaga dito, alam mo yung totoo at alam mo kung anong value mo, anong gano ka kahalaga, di ba? Halaga dito ay yung totoo ka sa sarili mo. Kesa magpakitang tao ka at para lang magustuhan ka ng iba. Okay, yung number 9 natin, ito, protektahan nyo yung kapayapaan nyo, di ba? Protect your peace. Huwag pumatol. Kapag may inggit na tao sa'yo, andyan yan. Andyan na yung mga chismis, yung pangaasar, paninira. Piliin mo na wag na lang patulan dahil sayang ang energy mo. Gamitin mo na lang ang energy mo dun sa mga bagay na makapagpapaunlad sa'yo. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon, ng energy mo, ng oras mo, yung mga taong negatibo. Okay, yung number 10 natin, keep growing kahit na nakapaligid sa'yo yung mga inggitero at mga inggitera na yan. Sa huli, ang pinakamabisang paraan para harapin ang mga naiinggit sa'yo ay ituloy-tuloy mo lang ang iyong pag-asenso, ang iyong paglago. Hayaan mo lang sila na asarin ka nila or mainggit sila sa'yo habang umaakyat ka. Diba? At balang araw, mapapagod din yung mga yan. So, pabayaan mo lang sila. Mag-concentrate ka sa goal mo. Mag-focus ka lang kung ano yung iyong gustong ma-achieve. Gusto mong yumaman? Sige, concentrate, dire-diretso ka dyan. Lalo na yung bagay na yan. Gusto mong yumaman, hindi pwedeng walang maiinggit sa'yo. Talagang kahit nga hindi mo sinasagasaan, ang feeling nila, sinasagasaan mo sila kasi naiinggit sila sa'yo. Pero pabayaan mo lang, dire-diretso ka lang kasi mahahatak ka pababa kapag inintindi mo yung mga inggitero at mga inggitera na yan. Ayan, sa mga umabot sa dulo, ayun lang po ang masasabi ko. Huwag niyong hayaan na sirain kayo ng inggit. Yung confidence ninyo ay mawawasak or masisira ng dahil lang sa mga negatibong ginagawa ng mga inggitero at mga inggitera, di ba? Ang tunay na tagumpay ay hindi lang achievement, kundi yung kakayahan mo na mapanatiling mapayapa ang iyong buhay. Di ba? Kahit na may mga naiinggit dyan, payapang-payapa pa rin yung buhay mo. Isang achievement na rin yan. So ayan, natapos na po natin yan. I hope ay panoorin nyo po yung dalawang video natin na yan, part 1 and part 2. And thank you so much. I hope to see you again sa mga susunod ko pong mga video. Thank you.